Hello, Shen! Magmamotor kami ngayon. So, matagal lang nire-request ni Michael na magmotor kami. Meron siyang dalawang motor. Yung motor na maliit lang, yung parang mga katulad sa atin na yung pinagsaservice sa Pilipinas, ganun. At saka meron siya yung big bike na yung motor talaga na pang express highway, ganun. So, mamaya papakita ko sa inyo kung saan nga ba kami makakapunta gamit ang moped niya. Moped ang tawag doon, pero sa atin, motor. Ganun. Moped ang tawag nila dito eh. Ang perfect ng weather ngayon, hindi ganun kainit, hindi rin ganun kalamig. Para kang nasa Baguio lang. Dahil nagwa-warm na ang weather, ang mga farmer ay ready na rin para magtanim. Ito nga pala yung moped na gagamitin namin. Akalain nyo ba, 51 years old na to. Nabili pa to ng lolo ni Misha nung medyo kabataan niya. Dito sa Germany, kapag meron kang motor o kaya naman electric scooter, yearly kami nagpapalit ng mga plate number. Kapag meron kang plate number, ibig sabihin na renew mo yung insurance ng motor mo or ng mga electric scooter, ganun. Kapag may nag-check ng mga pulis o kaya naman may mga aksidente na nangyari, malalaman nila agad kung naka-register ba or naka-renew ba yung insurance ng motor mo. Kasi every year nagpapalit din yung kulay. Halimbawa ngayong taon na to, kulay black ang color ng mga plate numbers. Kaya mo yan. Hala, sige. Kaya mo yan. Yan ah. Nakaandar din. Ay. Happy na yan siya. Sa wakas. After 2 years, nakapag-motor ulit. Happy na yan siya. Ang galing kahit 51 years old na at 2 taon na hindi nagamit, gumagana pa rin. Bago kami namasyal, nag-lunch muna kami. Ito nga pala yung prepare ng mom-in-law ko. After lunch, nag-prepare na rin kami para magmotor. Hindi nga pala pwede magmotor dito ng walang helmet. Sa totoo lang, napakabigat ng helmet na to. Ang laki rin kasi para sa akin, wala namang small size. Pero kailangan kasi talaga siya. Kahit dito lang kami sa barrio maglilibot, hindi mo rin alam, baka mamaya may nagpapatrol na pulis. Pwede ka kasing mahuli pag wala kang helmet. Parang ang bilis ng takbo namin sa video, pero sa totoo lang, hindi talaga mabilis yan. Isa sa mga nakakabilib dito sa Germany, kahit na parang liblib na yung mga baryo, meron talaga mga tagong restaurant. Katulad na lang itong maliit na lake dito, may restaurant at may mga hotels din. Kahit pagaano kaliblib yan, kung maganda yung location at masarap yung mga food, dadayuhin talaga ng mga Germans. One thing na ina-admire ko dito sa Germany ay yung ang galing talaga nila mag-preserve ng nature. Lalo na yung mga forest nila, as in hindi nakakalbo, walang illegal logging, virgin forest talaga. Nayari na. Ayun, gumana. Akala ko titirik na yung motor namin. Buti na lang nakaabot pa kami ulit dito sa susunod na lake. Sobrang ganda nitong lake. Kwento nga ni Michelle, nung teenager daw siya, madalas daw sila mag-fishing dito ng mga friends niya. 3:30 na ng hapon nung makarating kami. Pagdating nga namin, nakaready ng cake. Hindi mawawala sa kultura nila yan. Kapag alas 3 na ng hapon, coffee time na yan. Pagkatapos naman ay maglalaro kami ng cards. Favorite gawin niya ng lolo at lola ni Michelle. Kumbaga, pang palipas oras. Tapos, pumunta na ulit kami sa sementeryo para magdilig ng mga halaman. Kahit na walang okasyon, grabe ang respeto nila sa mga yumaon na dito. So talagang regular nilang pinupuntahan ang puntod, nililinisan at saka dinidiligan yung mga halaman.
Pagkagaling namin sa sementeryo, dinner time na. Yung father-in-law ko pala ang nag-prepare nitong masarap na dinner. Kamusta naman ang weekend nyo?